Bakit hindi takot malugi ang Chinese kumpara sa Pinoy? Bakit may mga negosyanteng kalmado kahit nalulugi? May mindset silang nagbibigay tapang kahit puno ng risk. Hindi ito tungkol sa lahi, kundi sa disiplina lang. May mga pattern silang pwedeng gayahin ng kahit sinong Pinoy. Tapusin mo to para maintindihan ang totoong dahilan. Follow, share at subscribe para sa mas maraming business insights. 1. May long-term mindset sila. Hindi instant success. Iniisip nila dekada. Hindi lang susunod na buwan. Hindi sila natitinag kahit may early failures. Sa atin madalas, kailangan kumita agad ngayon. Kaya konting lugi lang, ramdam agad ang panic. Pero para sa kanila, part ng investment ang losses. Mas kalmado sila kasi future ang focus, hindi ngayon. 2. Hindi sila umaasa sa isang source of income. Sanay sila sa multiple income streams palagi. Hindi umaasa sa isang tindahan o isang trabaho. Pinoy businesses, madalas nakadepende sa isang gupe. At bumagsak yon, ramdam agad ang bigat. Sila spread ang risk para hindi sabay-sabay tama. Kaya hindi sila takot kung malugi ang isang branch. 3. Mas conservative sila sa lifestyle at gastos. Hindi sila magastos lalo na kung hindi kailangan. Sa atin minsan, reward muna bago ipon. Sila naman, ipon muna bago kahit anong luho. Kaya mas stable ang financial foundation ng pamilya. Kahit malugi, may emergency buffer sila. Mas konti ang takot kasi may pangsalba lagi. 4. Sanay sila sa matinding kompetisyon. Lumaki sila sa palengke, tindahan at siksikang markets. Doon nahasa ang instincts nila sa negosyo. Maraming Pinoy nagsisimula sa safer environments. Kaya mabilis ma-frustrate pag hindi ubos ang benta. Para sa kanila, kompetisyon, normal lang at healthy. Kaya hindi sila natatakot sa kaunting pagtalugi. 5. Mas pinapakinggan nila ang numbers, hindi emosyon. Data-driven ang karamihan ng business decisions nila. Hindi sila nagpapadala sa kaba, hiya o pressure. Minsan tayo emotional magpatakbo ng negosyo, kaya lumalaki ang takot sa posibleng lugi. Sila, facts and figures ang basihan ng galaw. Predictable ang results kaya mas calm sila lagi. 6. Normalize sa kanila ang failure stories. Lagi nilang naririnig ang nalugi kami noon. Kwento ng matatanda, puro bagsak at bangon. Sa Pinoy culture, iwas tayo sa failure na usapan. Kaya takot agad tayo sa salitang lugi. Sa kanila, parang normal lang na bahagi ng proseso. Kaya nababawasan ang takot dahil accepted ang pagkakamali. 7. Reinvestment culture, hindi consumption culture kita nila. Balik agad sa negosyo palagi. Hindi yung kikita ngayon, gastos bukas. Sa atin minsan, kumita na, deserve ko mag-spend. Pero naghihina ang business kapag kulang sa reinvestment. Sa kanila, growth ang priority, kahit maliit lang muna. Kaya hindi nila kinatatakutan ng bad months. 8. Malakas ang networking at community support nila. Marami silang suppliers, mentors at business allies. Support system nila, matibay lalo sa hirap. Maraming Pinoy entrepreneurs nag-iisa sa laban. Mas nakakatakot kapag walang matakbuhan pag nalugi. Sa kanila, may tutulong, advice, credit, or connections. Kaya manageable ang losses, hindi nakakabagsak sa buhay. Hindi ito tungkol sa lahi, tungkol ito sa mindset. Kahit sinong Pinoy pwedeng matutunan ang habits na to. Nawawala ang takot kapag may knowledge at support. Kung gusto mong maging fearless sa negosyo, magsimula sa isip. Gamitin mo ang lessons na to para lumakas ang diskarte mo. Follow, share, and subscribe para sa araw-araw na business wisdom.